Sa aming mga Bisaya, mabigat masyado yung utang na loob. Okay, sorry. Kindly sit down. Alam mo, ang sadya ko dito, dalawa. Pasensya na ho kayo, hindi ko makuha yung accent ng Tagalog kasi kaming taga Davao, mixed kami. We talk in Visayan, we talk in Tagalog. In a conversation, we exchange words na Tagalog pati Bisaya, halo na lahat. Kaya kami lumaki, hindi masyadong marunong mag-Tagalog at hindi masyado marunong mag-Bisaya, yung malalim na Bisaya. So para kaming mutant na mga taga labas ng Mindanao noong unang panahon, nagpunta doon sa Mindanao para parents seeking the greener pastures in life. Andito ako, sabi ko, dalawang sadya ko, to honor my commitment to come again and talk to you. Second is, kunin ko na lang ninyong panahon na pagpasalamat ako sa taga-Cainta for making me President of the Republic of the Philippines. Matatapos na ho ako, kung ano may nakita ninyo ngayon na natapos ko, infrastructure and all, eskwelahan, hospital, that was the promise that I made. Alam mo, ito sikit, noon pa to, the earliest na mga tao na nagpakita ng suporta sa akin at naniwala sa sinasabi ko. Alam mo, kung may mga Bisaya dito, ganito yan. Sa aming mga Bisaya, mabigat masyado yung utang na loob. May kasabihan kami, utang na loob means yung utang na loob, dili hikalimtan. Meaning, hindi namin, I will not forget what you gave me in the past. So, dapat lang magpunta ako dito, hindi naman tatakbo sikit, yung misis naman niya. So, I'm here to campaign para sa Vice Mayor, si Lovely. So, yun ang dalawa. Salamat sa inyo, salamat, at wala na. Alam mo, ito yung ano ko, ito yung guide ko, ito yung speech ko, 3 pages. Nakakaya naman na pagkatapos magpasalamat, tatalikuran ko kayo kaagad. So, unahin ko na lang kasi ito, hindi ko naman talaga ito akin. Actually, ginawa lang ito ng mga babae dyan. Kung hindi ko basahin, baka magtampo. Yung ano ko, sila, yung mga babae. So, una, ilabas ko na lang yung yung sentimento ko sa pagkatao ko. Marami kasing plenty of stories woven around my person. So, kailangan ilabas ko. Alam mo kung bakit matindi ako sa droga is because drugs dito ang
of use, general use dito, shabu. You know, shabu destroys the mind of a person. Meron dito nangyari noon na umabot sa Davao ang solusyon. Maya ko na sabihin pag pababa na ako. Baka magtapunan ako ng ano dito. Ang masakit sa akin, kasi itong mga shabu, mga drug lords, yumayaman ng yumayaman, marami kung saan-saan ang mga bahay nila, pati kasali na ang mayor sa Mindanao. Meron doon, pero patay na rin. Sinabi ko na masisira ang bayan ko. Ako po'y prosecutor noon sa korte. People of the Philippines versus kung sino yung akusado, Eduardo, Cañete, whatever. Ang abogado ng People of the Philippines, kami yung mga piskal. At marami akong kaso noon because of lack of resources, corruption in the police, pati lahat na bayaran. Matagal ng panahon. Gusto kong makulong. Gusto kong patayin kaagad eh. Gusto kong makulong lahat. But you know, itong droga, ang corruption, mabili-bili mo ang mga pulis, mabili mo ang judge, mabili mo ang fiscal, pornada ang kaso mo. May isang kaso talaga na gusto kong magwala dahil yung binigay ng chemist ng police noon sa forensics, yung soko ngayon, ang binigay sa akin na ebidensya, kuno, nung, kaya pala ang tapang nung defense counsel, alam niya na tawas yung hawak-hawak ko, na ipalitan. Yun ang ano noon, o mababayaran ang charges. At isa pa, may panakot itong mga, kaya binaliktad ko ang laro eh. Kung ikaw ang pulis, investigador, nagtatrabaho ka naman, ang gagawin ng mga dapat naman talaga tawagin mo yung mga yung ganun-ganun. Pero mo, mabait na police, yung the wife is a teacher, then you'd receive a message or an envelope coming from the idiots, itong mga drugista, litrato ng asawa mo palabas ng eskwelahan. Yung ibang pulis naman, kung hindi maestra, yung ordinaryo lang mamalingke kasama yung mga anak, pinipicturan, tapos ipadala doon sa asawa. Or magtawag sa telepono, yung ano pa yung yawa na yun? Handhead. Yung itim na magkiring-kiring. Tawagan, takutin. So wala talaga ang gobyerno, hindi makagalaw. Ngayon, kung nakikinig itong human rights, aywan ko kung anong pasok sa utak ninyo. Alam mo kasi, masisira talaga. Gusto mo isang pamilya. Kayo alam ninyo yan dito sa kanya. Mayroon kayo. Kaya ako nga pinatay yung dalawa. Lagyan mo lang ng isang adik sa pamilya. That family becomes dysfunctional. Wala na, talagang sira ang buhay. Okay lang yun sa mga mayaman. At kung may maibigay yung mga magulang, sige na lang, nandyan na rin. But in due time, science says that in 2 or 1 year and a half,
constant use of shabu shrinks the brain. Kaya maraming gago. Noong na presidente ako, nagdala ako ng sarili kong chief of police, si Bato, at sabi ko kay Bato, buksan mo yung records ng PNP. Gusto kong makita kung sino yung mga tao na suspect o talagang tinuturo sa intelligence. Hindi naman nababasa ng lahat yan. At pagdating ko, ginawa nga ni Bato at nilista niya yung mga tao. At alin doon, 6 police generals dito sa Manila area naglalaro ng shabu. Kaya sabi ko, umalis kayo dito o kung gusto ninyo, patayin ninyo ako kasi pag hindi, talagang magpatayan tayo.